kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa paksa po natin pag-aaralan sa umagang ito, ating pong tungayan ang aklat ng Ephesians chapter 2, verse 12 to 22. Medyo mahaba, ating pong basahin. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na kayo ng mga panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Tatapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo ng unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit ang kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang ang dalawa ay lalangin sa kanyang sarili na isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa pamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan, kasama ng mga banal at ang sambahayan ng Diyos. At itinayo sa ibabaw ng kinasasanigan ng mga apostol, ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali ay nakadapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga po yung ating paksang pag-aaralan, ang tinatawag na kapayapaan sa ibabaw ng lupa, peace on earth. Kaya po dapat po natin maunawaan ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ang mga bagay na ito, lagi po natin binabanggit sa ating mga pangangaral, ang pagkaunawa ay magpapasimula sa pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbabang loob, merong pagsisising loob o may pagsisising puso, pagsisising diwa, at may paggalang at pagrespeto sa salita ng ating Panginoon. Doon nagpapasimula yung pagkaunawa. Kasi kapag hindi po dumating sa atin ang pagkaunawa, mahirap pong makipagkaisa at makipagkasundo sa mga plano at layunin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, na sinasabi ron na ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman, hindi laban sa dugo, kundi sa harap ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na mga kuta na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, mga kuta, mga malinghaka na nagmamatuwid, nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At yan yung mga prinsipyong natanggap natin sa ibabaw ng lupa nang tayo ay magkamalay. Nagkaroon tayo ng mga prinsipyo, mga paniniwala kung ano yung ating namamasdan, nakikita kung ano ang nangyayari, nagaganap sa ibabaw ng lupa. At yun ang ating natatanggap, nagkakaroon tayo ng mga prinsipyo, pero dapat ang matanggap natin prinsipyo ay ang prinsipyo na nagmumula sa ating Panginoon Diyos o ang prinsipyo ng ating Panginoon Diyos. At eto nga ang nais ng ating Panginoon, masumpungan ng bawat tao ang kapayapaan sa kanyang puso. Gaya po ng malimit natin at paulit-ulit na pinapangaral si Haring Solomon, sa loob ng kanyang puso hindi po nagkaroon ng kapayapaan. Bagamat sa kanyang kalagayan bilang isang hari sa loob ng 40 taong paghahari niya sa Israel, walang digmaan. Sapagkat naghahari ang kapayapaan, na kung saan ito ay favor ng ating Panginoon Diyos, sapagkat si Haring Solomon ay nagtataglay ng karunungan mula sa ating Panginoon. At ang mga hari sa lupa ay naikipagkaibigan kay Haring Solomon
At taon-taon nagdadala nga sila ng mga handog at kaloob kay Haring Solomon, bagamat hindi naman siya humihingi. At yung tinatawag nilang mga handog patungkol sa kapayapaan, nakikipagkaibigan ang mga hari ng mga bansa kay Haring Solomon. Pero sa loob ni Haring Solomon, yun yung problema. Hindi niya nasumpungan yung kapayapaan. Hindi niya nasumpungan yung tunay na buhay. Kaya yung binanggit niya sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. All is vexation of life and vanity. Nang ibig sabihin si Haring Solomon na-depress sa kanyang sarili, bagamat po sa performance ng kanyang pagiging hari, ang sabi nga ay fulfill ang paghahari ni Haring Solomon sa mga panahon niya. Walang digmaan, hindi po kagaya ngayon may nagaganap na digmaan. Sa paghahari ni Haring Solomon, walang digmaan at sagana, naghahari ang kapayapaan. Pero sa kanyang puso, sa kanyang isipan, yun ang wala. Yun ang may kulang. At yun ang problema ni Haring Solomon, hindi niya ito natanggap. Kung bakit nabanggit pa rin niya yung Ecclesiastes chapter 2 verse 17 na kanyang sinulat, I hated life. Pero kung sa performance niya, talagang napakaganda. Bakit? Nang panahon niya, ang sabi ng banal na kasulatan, walang halaga ang pilak. Hindi pinapansin ang pilak sa mga panahon ni Haring Solomon. Sagana talaga. Pinagpala siya ng ating Panginoon Diyos. At walang digmaan, kapayapaan, yung naghahari sa kanilang lipunang ginagalawan o yung pinamamahalaan ni Haring Solomon. Ang problema lang kay Haring Solomon, yung loob niya, yung kanyang isipan, walang kapayapaan, walang kakontentuhan, hindi siya payapa, hindi siya panatag, may hinahanap siya, hindi nga niya alam. Bagamat siya'y matalino sapagkat hindi nga ipinaalam ng ating Panginoon. At yan po lagi natin binabanggit sapagkat wala pang redemption noon. Wala pang pagtubos sa kasalanan sa makatuwid ang kaayusan ng buhay ng tao. Yun ang tunay na kapayapaan Diyos sa loob, yun sa kanyang isipan. Kaya may binabanggit ang banal na kasulatan, sinasabi sa Bagong Tipan, ang mga obispo, mga diakono dapat ay meron tinatawag na sound mind. Nang ibig sabihin, merong malinaw na pag-iisip, merong payapang pag-iisip, merong maaliwalas at matalinong pag-iisip. Yung sound mind na yon, yun ang hilahangad ni Haring Solomon. Bagaman siya'y matalino, oo, as in matalino. Kaya lang hindi nga lubos, hindi nga ganap, kasi nga wala pang redemption. Okay, balik tayo. Dito sa ating teksto na ating binasa, binabanggit dito sa verse 15 na kung saan ay itinatatag ng ating Panginoon ang isang kapayapaan. Ang sabi rito, okay, simulan natin sa 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo ng unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinagkaisaan dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. At inalis ang pagkakaalik sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya ibig sabihin, ang kapayapaan po na hinahanap ni Haring Solomon ay yung pagiging isang taong bago. Na nung panahon niya, walang ganon kasi wala pang tumutubos sa sala ng tao. At sa pamagitan nga ng Paiso Kristo, nakikita ng ating Panginoon Diyos ang puso't isipan ng tao, ang mga haka ng mga tao. Pagod na rin ng tao sa paghahanap ng tunay na kapayapaan. Akala lang nila ang kapayapaan ay yung naandito lang sa lipunang ating ginagalawan o sa daigdig nating ginagalawan at hindi dito sa puso, hindi sa isipan. Hindi doon sa loob ng pagkatao. Sapagkat yun ang kulang kay Haring Solomon na kagaya na sinabi natin kanina, sa panahon ni Haring Solomon, walang problema sa pananalapi. Hindi nga daw pinapansin ang pilak. Sapagkat sagana sa panahon ni Haring Solomon. At ang sabi doon, sa panahon ni Haring Solomon, sa loob ng 40 taon, walang digmaan,
Walang aligaw-ngaw ng digmaan o banta ng digmaan sa kanyang panahon. Kaya naghahari doon sa paligid nila yung kapayapaan, pero ang nais ng Panginoon, hindi lamang yung ganong kapayapaan, kundi yung kapayapaan sa puso at yung kapayapaan sa isipan. At yun ang problema ni Haring Solomon kung bakit niya sinabi, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. All is vexation and vanity. Kaya ibig sabihin, hindi po nasiyahan si Haring Solomon sa kanyang kinalalagyan. Bagamat po sa lipunang kinalalagyan, yun po ang nais ng lahat ng lipunan o gobyernong kinalalagyan. Yung merong kasaganaan, walang digmaan, at yun yung panahon ni Haring Solomon. Pero yung loob ni Haring Solomon, and then maybe, ganun din ang loob ng mga mamamayan noon. Wala pa rin kakontentuhan, wala pa rin kapayapaan, kapanaran sa loob nila. Naghahangad pa rin sila ng tinatawag na kasiyahan, pero hindi nila maabot kung ano yun, kung saan yun, at paano yun makakamit. At yun, sarado yung kay Haring Solomon. Pero dito sa pag-aaral natin, ang sabi ron, tayo inilalapit sa dugo ng ating Panginoon Kristo at pinaghihiwalay, inaalis yung pagkakaalit. Yung problema, suliranin about spiritual na pinasok ni Eva at ni Adan. Nahiwalay sila sa Diyos dahil sa kasalanan. Namatay yung spiritual. Nais ayusin yun ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Paiso Kristo, at kung saaling yun ay mangyayari, magaganap sa pamagitan ng ating Paiso Kristo, yung kapayapaang pangloob, yung kapanatagan ng ating puso't isipan, mangyayari, magaganap, at ang unang suliranin dito na tatanggalin, yung bang di pagkakaunawaan o pagkakaalit. At dyan po nagmumula ang kaguluhan sa di pagkakaintindihan, sa di pagkakasundo. Kaya dyan din nagmumula kapag lumaki, nagiging digmaan na, nagiging gyera na ng mga bansa. At ito ang problema sa panahon natin ngayon. Bagamat yan ay nakikita natin, yan ang realidad ng buhay. At ang dalangin nga natin, kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, kapayapaan para sa Jerusalem, kapayapaan para sa Israel. Kaya lang masakit mang sabihin, ang tunay na kapayapaan ay nasa ating Paiso Kristo na ating manunubos. Siya ang tunay na kapayapaan. Sapagkat hanggat hindi po natin nasusumpungan, nakakamit yung tinatawag na redemption, lagi pong merong di pagkakasundo. Kaya ganyan po nangyayari ngayon sa Israel. Bagamat sa pasimula, hindi po natin alam na lubos, maaring yan po yung mga paghiganti na nananahimik lamang ng mga panahon noon dahil sa mga peace treaty, dahil nga sa pagkakasundo ng iba't ibang bansa. At dahil doon, sumasang-ayon sila sa kapayapaan, pero pagdating ng panahon, umaaklas uli yung paghiganti. Kaya sabi nga, isipin na lang natin, ba't nagkaganon? No? Bigla na lamang nagkaroon ng gulo at pinasimulan nga ng mga Hamas. At nagalit naman ngayon, siyempre, ang Israel. Gaganti rin na mas higit pa. Kaya yun yung problema eh. Sabi nga naririnig ko yan sa mga sugal-sugal na maliliit lang naman. No? Yung sugal-sugal, mga bingo-bingo, nung mga maliliit pa kaming mga magkakamag-anak, ang libangan namin ay yung nga pong bingo-bingo o kaya yung mga bara-bara. Pero hindi naman sumasali yung ibang kahit gusto sumali. Basta kami lang na magkakamag-anak. Ay naririnig ko yan sa tiya namin, yung sinasabing gano'n. Ganti-gantit bawi, may hilang kaunti. Di ba gaya ng ugali ng mga tao? Pag nasaktan, babawi, mananakit din. At pag bumawi, ay mas higit. Di ba ganyan? Ganyan yung mga yung mga paghihiganti. Hanggang saan mangyayari, magaganap o magre-resulta yung mga bagay na nagpasimula sa di pagkakaunawaan. Di ba masasaayos lamang yan kapag nagkaunawaan ulit?
No, kaya lang sabi nga collateral damage ay di nangyari na. Ang dami nang namamatay, pero mauuwi lang uli yan sa tinatawag na pistok. No? At sa ngayon, maraming nadaanan lang natin, nangyayari, nagaganap sa ating panahon ngayon ay mukhang magkakampihan. No? Meron din kasi mga sulsul. No, kakampi ang mga bansang ito, kakampi itong mga bansang ito sa ganito, may kakampi sa Israel, may kakampi sa Hamas. Ano mangyayari? Magugunaw ang mundo, may third world war. Ay, huwag naman. Kasi nga, may walang panalo dyan, ang panalo lang dyan. Sabi ng mga usap-usapan sa mga kanto, sa mga umpukan, ang panalo lang dyan, yung mga negosyante ng armas. Yun lang mananalo dyan. Kasi gawa ng armas, wala namang paggagamitan. Kaya walang kwenta kung walang gera. Ewan ko lang din. Sabi lang naman yun ng mga kwentuhang opinyon ng mga matatanda, mga ikaw nga naman, nag-invest ka sa mga armas, tapos wala namang gera, lugi ka. No? Kasi hindi mo naman mabebenta yun, hindi mo rin naman magagamit yun. Yun, palamuti, panakot. Pag naghahari ng kapayapaan, mangyari nawa. Kaya lang, iba yung kapayapaan sinasabi ng Bible. Sabi ron, ang mga espada daw, yung mga tabak, ay gagawin na lang daw sudsud, gagawin na lang asarol, gagawin na lang kalaykay. Bakit? Naghahari na raw ang kapayapaan, walang paggagamitan. Sa mo gagamitin ng tabak, sa mo gagamitin ng sibat, ay wala ka na namang kaaway. Lahat kayo'y nagkakasundo. Kaya ang sabi ron, yung mga tabak, yung mga sibat, ay pupukpukin uli, huhulmahin uli, no, tutunawin at bubuid, gagawin na lang daw kasarol, gagawin na lang daw sudsud, o kay kalaykay, para magbuid, para umani ng sagana. Wala nang paggagamitan ng sandata kapag naghahari ng kapayapaan. At ito nga yung panahon natin ngayon. Kaya may katotohanan din yung mga opinion, haka-haka ng mga matatanda, no, na sinasabi walang panalo sa gera kundi yung mga nag-develop ng mga armas sapagkat sa panahon ng gera bibilhin sa kanila yan. Yun lang daw ang mananalo, pero walang bansang mananalo dyan. Lahat may mamamatayan, lahat may tatangis, lahat may iiyak. Kaya ibig sabihin, may malalagas, may mabubuwis na buhay na wala namang kinalaman sa kanilang pinagtatalunan o sa kanilang pagkakaalit. Kaya yung problema, nadaanan lang natin. Pero harinawa, ito yung nais ng ating Panginoon Diyos. Ang kapayapaan magmula sa puso, magmula sa ating kaisipan, yung sound mind, panatag ang ating kaisipan, panatag ang ating loob, sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon na hindi niya naibigay kay Haring Solomon, subalit nang maganap na nga niya ang pagkatubo sa atin. Eto na ngayon, pinagkakasundo na niya ang tao at ang Diyos, nang ibig sabihin, gumawa na ng paraan ng ating Panginoon Diyos para mawala yung pagkakahiwalay, yung pader na namamagitan at walang iba kundi yung kasalanan. Igigiba niya yon. Kahit daw yung kautusan, oo, yung kautusan kasi, yan kasi yung kaisipan ng tao eh. Iba ang kaisipan ng Diyos. Ang kailangan po natin yung sumunod tayo sa plano ng ating Panginoon. Sapagkat sa kautusan, lagi natin binabanggit, walang pangako dyan ng buhay na walang hanggan. Wala rin pangako dyan ng kapayapaan ng puso. Wala rin pangako dyan ng kapanatagan ng isipan. Kaya nga si Haring Solomon na nasa ilalim din ng kautusan, hindi nga niya yan nasumpungan. Maging si Haring David na napakalapit na sa ating Panginoon Diyos, hindi rin niya yan nasumpungan. At yun yung kanyang inihibik sa aklat ng Awit chapter 51, verse 10 na sinasabi, bigyan mo ko ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. At yun ang hangad naman niya, kapayapaan ng puso. At dahil dito, ang nais ng ating Panginoon Diyos, siyempre ibigay. Kaya lang, hindi nga panahon ni Haring Solomon, ni Haring David, na yung ninanais niyang yun ay maibigay ng Panginoon sapagkat wala pang ang redemption. Ang sabi rito, aklat ng Awit chapter 51 verse 10, likhaan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko.
At sabi dito sa verse 13, kung magkagayon ituturo ko sa mga manananangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. At yun ang hindi na ituro ni Haring Solomon, ni Haring David, kasi hindi po niya natanggap. Dahil wala pa pong tumutubo sa kasalanan. At dito sa pinag-aaralan natin, ang ating Panginoon Kristo, ang ating Panginoon Diyos, gumawa na ng paraan at ginampanan nga ng ating Panginoon Kristo yung pagkatubo sa sala ng sanlibutan. At ang kailangan na lang natin dito, makikipagkasundo tayo. At yung usapin ng maayos na pakikipagkasundo kapag nauunawaan natin. At kapag hindi po talaga natin naunawaan, mahirap pong makipagkasundo. Una, siyempre, ang ating hiningang may buhay galing sa Diyos. Dapat lang po tayong pasako sa Diyos. Pero kapag hindi po tayo nagkaroon ng pagkaunawa, parang ang Diyos nagiging alipin natin para lang masunod ang ating mga gusto. Bagay na hindi dapat mangyari. At hindi yun mangyayari. Baka ibang espiritu ang tumutugon sa buhay ng tao na ang kanyang ginudyos ay tumutugon sa kanyang gusto na hindi naman matuwid na bagay or else wala yung katwiran, wala yung kabanalan sa kanyang mga hinihingi. Ang nais lamang niya, maging sikat siya, maging mayaman siya, masunod niya ang kanyang gusto sapagkat yan naman ang nature ng tao. Yun yung nais ng tao, pero yung pagsunod sa katwiran at kabanalan ng Diyos, hindi niya iniisip yun. Napapailalim siya at siya'y makokontrol ng righteousness at holiness. Wala yan sa isipan ng tao, kaya lagi ko po nababanggit yan din. Yung salita o yung aral o yung talata ng Lucas chapter 11 verse 9, atin pong tingnan kung yun nga, na ang sabi ron ay ang paghingi sa ating Panginoon Diyos, ibibigay naman niya yon. Okay, ang sabi rito, Luke 11:9, sinasabi ko sa inyo, magsingi kayo, kayo bibigyan, magsihanap kayo, kayo makasusumpong, magsitukto kayo, at kayo'y pagbubuksan. Verse 13, kung kayo nga, bagaman masasama, marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga nagsisihingi sa Kanya? In reality, sa mga tumatawag sa ating Panginoon Diyos, bihirang mahingi ang Espiritu Santo in righteousness and holiness o kaya yung matuwid na paghingi. O, kasi kung tayo may bibigyan ng isang kahilingan, sa totoo lang, anong hihingi natin? Siyempre, majority, yumaman para masunod ang ating gusto. Bakit? Pag nasunod ang ating gusto, masisiyahan tayo. Kaya naalala ko noon, may Bible study kami. Sabi doon, Bible study kami doon, meron doon isang teenager. At nabanggit ko nga yun, kung tayo bibigyan kaya ng kahilingan ng ating Panginoon Diyos, isang kahilingan, anong hihingi natin? Lahat sila, ang hinihingi nila, kayamanan. Eh ako na may nagbiro at yun naman ang totoo. Okay. Kung ikaw na ang maging pinakamayaman sa buong Pilipinas, pero ikaw na lang ang tao sa Pilipinas, okay ba sa'yo yun? Ay yung teenager napaigtad. Oh, ay wala rin kwenta. Bakit? Ikaw na nga yung pinakamayaman. Kaya lang ikaw lang ang tao sa Pilipinas. Wala din daw kwenta. Bakit? Hindi ka rin masaya. Yun, natumbok mo rin. Ang kailangan ng tao, kasiyahan. At para masiyahan, kailangan niyang kayamanan para masunod niya ang kanyang gusto. At habang nasusunod niya ang kanyang gusto, dun siya nasisiyahan. Bagamat alam ng ating Panginoon, ang lahat ng hanap ng tao kay payapaan, kasiyahan, kapanapagan. Pero hindi po nga ito makukuha sa material na bagay kagaya ni Haring Solomon. Hindi nga niya nakuha. Kaya dahil dito, tinubos niya tayo upang alisin nga daw yung pader na humahadlang kasalanan, ang ugat ng lahat. At yun ang paraang ginawa ng ating Panginoon Diyos. Gibain yung pader na nagpapahiwalay sa dalawa. At ang sabi ron, sa ganito'y ginagawa ang isang taong bago.
Ulitin natin yung verse 15. Inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin ang kanyang sarili o lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya ibig sabihin ng kapayapaan nasa paglikha ng ating Panginoon Diyos sa tao ng bagong puso at bagong pag-aunawa isipan. At lagi natin binabanggit, that is the restoration of the human being. Yung bumalik yung righteousness at holiness na larawan at wangis ng Diyos sa buhay ng tao. At ang sabi rito, para tayo ay pagkaisahin sa pamagitan ng isang espiritu lang. Verse 18, Ephesians chapter 2 verse 18, sapagkat sa pamagitan niya tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya ibig sabihin kung tayo magkakaroon ng tinatawag na pagkakaisa sa espiritu or else iisang espiritu, magkakasundo nga ang tao. Pero kung may kanya-kanyang tinataglay na espiritu, hindi nga magkakasundo. Kaya yung paraan ng Panginoong Hesus, the best, tubusin ang sala ng sanlibutan. At ang sabi rito, verse 19, ating ituloy, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan, nakasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Magiging sambahayan tayo ng Diyos. Kaya ito yung family of God. Binubuo ng ating Panginoon Kristo ang isang pamilya ng Diyos na may taglay na iisang espiritu, may taglay na diwa ng katwiran at may taglay na damdamin o emosyon ng kabanalan, pamilya nga ng Diyos. Kaya ito yung sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang ipahayag ninyo ang kanyang karangalan, upang ipahayag ninyo ang mga karangalan na sa inyo'y tumawad mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yun daw yung magiging nature natin, yun yung magiging lahi natin, lahing saserdote, lahi ng ating Panginoon Diyos, ating Panginoong Kristo. Verse 20, Ephesians chapter 2 verse 20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulo, na sa kanya ay ang buong gusali ay nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. At sa kanya ay itinayo naman kayo upang maging isang tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya ibig sabihin, yung pagkakasundo, yung pagkakaisa, ito po ay magmumula sa espiritong ipagkakaloob ng ating Panginoon Diyos doon sa mga nagpatubos. Nakipagkasundo sa dugo ng tipan. Ang kailangan na lang talaga ng tao dito ay makipagkasundo. Kasi naitatag na, nagawa na. Kaya kung matatanggap natin yon, matatanggap din natin ang isang buhay na isang bagong tao, isa ng bagong nilalang. Yun din sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. At eto nga, binabanggit na dito, kayo ay isa ng templong banal. Yung sinasabi rin ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 18. Nga ba, ating pong tingnan. Ganito sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibay ng sino man ang templo ng Diyos, ay igigiba ng Diyos, at ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Sino man ay huwag magdaya sa kanyang sarili, kung sino man siya'y nag-iisip na marunong sa panahon ng ito, ay magpakamangmang siya upang siya'y maging marunong. Okay, ang binabanggit dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa inyo? Kung tayo po ay nakipagkasundo sa dugo ng tipan, tayo po ay nagpatubos, naunawaan natin yung plano ng Diyos, naunawaan natin yung redemption,
naunawaan natin na kailangan pa na natin ito. At dahil dito, ang sabi ron, ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. At kung mananahan ang Espiritu ng Diyos, dun magkakaroon ng kapayapaan ang isang tao. Kasi ngayon binabanggit na yung kapayapaan, kapanatagan sa puso, sa isipan, mangyayari yon spiritual, hindi po sa mga material na bagay. Pero ito ang tunay na kapayapaan, ito ang tunay na kapanatagan. Kasi kapag tayo po, ito nga, sinasabi nga natin, no, hindi po nanatili yung kapayapaan, kapanatagan sa Israel sa panahon ni Haring Solomon. Sapagkat na siya ay alisin ng Diyos, pumalit ang kanyang anak, halos 2 taon lang, may pumalit na uli sa kanya. Hindi siya nakapag-ari na kagaya ng kanyang ama na si Haring Solomon. And then yon, nagkaroon na uli ng mga tinatawag na digmaan, rebellion, mga pag-aaklas. Nagkaroon na naman ng kaguluhan sa Israel. And then nagpatuloy na uli yun. Ang kagandahan lang kay Haring Solomon, yun nga, merong 40 years sila na hindi nga nagkaroon ng digmaan. Ang hindi lang natanggap ni Haring Solomon ay yung sa puso at isipan. Kaya dahil dito, kung, yun nga, sabi nga, kung dadami po ang tatanggap ng kapayapaan, dadami magpapatubos sa ating Panginoon. Kagaya ng ating pangangaral ng nakaraan, ito ang hinahangad ng ating Panginoon Diyos, o hinahangad ng sanlibutan. Ang plano ng ating Panginoon Diyos, balikan rin nga natin Romans chapter 8 verse 19, ganito ang sinasabi, sapagkat ang maningas na pagmimiti ng buon nila lang naghihintay ng pagkahayag ng anak ng Diyos. Sapagkat ang buon nila lang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanya sariling kalooban, kundi doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Na ang buong nila lang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang malwalhati ng mga anak ng Diyos. Kaya ito yung plano ng ating Panginoon. Yung tumanggap na ng kalayaan, yung pagod na rin talaga sila. Kaya yung nangyayari, nagaganap ngayon sa bansang Israel, God knows, alam din niya ng ating Panginoon. Pero walang pinapanigan dyan ng Panginoon, bagamat ang kanyang pangako pa rin kay Abraham patungkol sa kanyang bayan. Dadalhin pa rin niya yan sa kaayusan. Dadalhin pa rin niya yan sa tinatawag na kapayapaan, kapanatagan, pero yung mga bagay na nangyayari at nagaganap ngayon, yung kasi masakit sabihin, no, dininay talaga nila ang ating Panginoong Kristo at naghihintay pa sila ng Misayas na darating. At ang Misayas na darating, kapag naitayo nila yung templo, wala pong templo ang Israel ngayon, andun lang sila sa Wedding Hall. At hindi sila nagtatayo ng templo kasi yung templo na gusto nilang pagtayuan ay hindi pwede. Kaya dahil dito, nais ng ating Panginoon Diyos, ito yung pinag-aaralan natin, ang templo ng ating Panginoon Diyos na kanyang itinatag. Kapayapaan, kapanatagan, at ito yung mga bagong tao na tinatahanan niya ng kanyang banal na Espiritu. Kaya ito rin ay isang malaking katanungan. Bakit nang magkapera ang mga apostol sa panahon ng mga apostol? Di sila nagpatayo ng simbahan. Di sila nagpatayo ng templo. Ang sabi ng Book of Acts chapter 2 hanggang chapter 4, yung mga mananampalataya, yung mga believer, nagbebenta sila ng mga bukid. At pagkatapos yung halaga, dinadala nila sa paanan ng mga apostol. Kaya may nangyari pa nga noon. Si Ananias at si Sapphira, nandaya pa. Kaya sabi ng Apostol Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Espiritu ng Diyos. At yun yung nga nangyari noon. Pero dumating ang panahon ng ibangon na nga ng ating Panginoon Diyos si Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, pumunta sa Jerusalem, may dala siyang tulong sa Jerusalem. Doon sa mga mananampalataya. Sapagkat yung mga nasa Jerusalem, naubusan na rin ng pera. No? Kaya nagdadala siya ng tulong mula sa kanyang mga pinangangaralan, mula sa mga iglesia na kanyang nabahagian ng salita ng ating Panginoon Diyos.
Kaya dahil dito, alam naman natin yung Book of Acts, puspos sila ng Espiritu Santo at ang Diyos nagliligtas. At kung ang Espiritu Santo ay sumasa kanila, bakit hindi umudyok ang banal na Espiritu na magtayo ng templo? Kundi ang ginawa nila, tama naman yung kanilang ginawa, ipinamahagi nila yung mga pananalapi na ipinagkaloob ng mga mananampalataya, ng mga tagasunod ng Panginoon Kristo. Ipinamahagi rin nila sa mga nangangailangan. Kaya ang sabi doon, walang nagdarapog sa kanila. Lahat sila ay sumasagana. Kaya lang yung kasaganaan yun, hindi po nanatiling ganon. Sa paglipas ng mga panahon at ng ibangon na nga ng ating Panginoon Diyos, si Apostol Pablo at nagmi-ministeryo na si Apostol Pablo, ang Jerusalem, ang Iglesia sa Jerusalem, nangangailangan na ng tulong. At si Apostol Pablo ay nagdala nga ng tulong sa Jerusalem. Kaya yun yung tanong, bakit hindi niloob ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos at ng Espiritu ng Panginoon Kristo na magtayo sila ng templo, magtayo sila ng simbahan? Naku, kung sa panahon natin ngayon, very criticism ang mangyayari. No? Sinayang nyo yung pera, daming pera noon. Dami nagbenta ng mga bukid, di man lang kayo nagpatayo ng templo. Nako, sa panahon na yun, ngayon, ganyan ang kritisismo. Pero bakit nga ba hindi? Kasi ang nais ng ating Panginoon, ang tao ay magkaroon ng lubos at ganap na kapayapaan. At sa pamagitan nga ng redemption, ang templong banal ay yung pong nakikipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo. At tumatanggap sila ng kapayapaan, tumatanggap sila ng kapanatagan, at tumatanggap sila ng lubos at ganap na kasiyahan. Doon itinatayo ng ating Panginoon Diyos ang templong banal sa kanila. Na nais ng Panginoon, magkaroon sila ng kapayapaan. Kaya harinawa, itong plano ng ating Panginoon Diyos, ito ang tanggapin ng maraming mga tao, tanggapin ng bansang Israel. Kahit po ng iba't ibang bansa para magkaroon po ng lubos at ganap na kapayapaan. Kasi hanggat walang kapayapaan, kapanatagan ng tao, naghahanap sila ng kasiyahan, di na nila alam kung saan nila masusumpungan. Kaya balikan po natin yung Lucas chapter 11 verse 9 hanggang sumusunod na talata. Kung kayo nga masasama, marunong magkaloob ng mabuti sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan ang hindi magbibigay ng Espiritu Santo sa mga nagsisihingi sa Kanya? Kaya yun na nga yung curing, yun na nga yung pahiwatig ng ating Panginoon. Kung meron tayong hihingin sa ating Panginoon Diyos, banal na Espiritu. Pero kapag hindi po natin nauunawaan kung paano ito gagamitin at kung paano ito ang magiging sagot ng ating buhay, kailanman din naman po natin hihingin yan. Sa totoo lang, kaya magpapasimula po talaga tayo sa pagpapakumbaba, paggalang, pagrespeto sa kanyang salita, at kapag yun ang nakita ng ating Panginoon Diyos, aakayin na niya tayo. Sa katotohanan at sa katotohanan at sa katotohanan, at magkakaroon tayo ng pagkaunawa, at kapag dumating sa atin yung pagkaunawa, doon magiging lubos at ganap yung pakikipagkasundok natin sa dugo ng tipan. At doon mangyayari na pagtitibayin naman sa atin ng Panginoon ang kanyang tipan. At doon mangyayari yung lagi natin binabanggit sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, nilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasamaan, sa lahat ng ating karumihan, kalikuan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bibigyan niya tayo ng bagong diwa. Aalisin niya sa loob natin ang pusong bato, papalitan niya ng pusong naman. And then kung magkagayon, ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob ng taong yaon. And then lalakad sila sa palatuntunan at hatulan ng Diyos. Yun ang kanilang gagawin. Yun ang plano ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, kailangan po yung kaganapan ng pagkatubo sa atin ng tao. Sapagkat kung hindi, yun nga, kapag hindi nasunod ang gusto ng tao, problemang malaki. May banta yan sa mga humahadlang sa kanyang gusto. Kahit yung mga anak sa kanyang mga magulang, pag hindi ibinigay ng magulang ang gusto ng kanyang anak, lalabas masama ang magulang. Sa totoo lang.
Ibig sabihin sa lahat, kahit kanino, sa bawat tao, yan ang obserbahan natin. Pag hindi nasunod ang gusto, may problemang kinakaharap. And then, ito nangyayari sa ibabaw ng lupa. Gustong masunod ang kanyang sariling gusto para masiyahan. At ang hahadlang sa kanyang gusto, kaaway niya yun. Kaya ito ang kaguluhan sa ibabaw ng lupa. Sa totoo lang, nangyayari, nagaganap. Bakit may kaguluhan? Hindi magkasundo. Hindi magawa ang kanyang gusto. At yung kanyang gusto, ipagpipilitan niya kahit mali, kahit may masasagasaan, kahit merong sinasabing ang collateral damage. Isasagawa pa rin ang gusto. Okay. Kaya dahil dito ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya lang sa mga panahon natin ngayon, kailangan po natin ang evangelism, ang paghahayag ng katotohanan na ito ay matanggap ng mga tao. Sapagkat ang kapayapaan, personal na matatanggap ng bawat isa. Pero sa ibabaw ng lupa, sa huling panahon na yun, pinakang mahuli. Kapag naghahari na ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik personal. Pagkatapos ng Great Tribulation, babalik ang ating Panginoon, sasakluluhan niya ang Israel. Hindi po itong digmaan ito ang sasakluluhan ng ating Panginoon Kristo. Ang Israel po, sasakluluhan ng ating Panginoon Kristo doon sa tinatawag na Megiddo. Magwiwiddo sila sa tinanggap nilang Misaya, sapagkat yung tinanggap nilang Mesayas, post-Mesayas yun. Yun na yung Antikristo na uupo doon sa dakong banal. Ibig sabihin, nakapagtayo din ang Israel ng kanilang templo. At yung mauupo sa templong yun, yun yung Antikristo. At pagkatapos ng mga araw, panahon, dumaan na ngayon, Great Tribulation, bayan pa rin sila ng Diyos. Makikita nila, hindi itong katwiran, hindi itong kabanalan. Magwi-withdraw sila doon. At sa kanilang pag-withdraw, magagalit ulit sa kanila ang maraming bansa. Hahabulin sila hanggang doon sa Megiddo at magigipit sila. At doon na sila tutulungan ng ating Panginoon. Personal na bababa ang ating Panginoon, tutulungan sila. Kaya po wag muna tayong magumilihanan sa mga bagay na nangyayari. Ang pinamahalaga po sa atin, rapture, pero yung paghahari ng Panginoon Kristo, doon pa yun sa ending ng ating panahon. Kaya kung mangyayari yon, magaganap yon, magpapakumbaba ang Israel, babalik loob sa kalooban ng Diyos, na sila'y darako rin sa pagpapakumbaba, pagsisisi, na ang hinihintay nilang Misayas, ang manunubos matagal nang nakarating. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo, at ito naman na realidad na ating nakikita sa panahon ngayon. Idininay nila ang ating Panginoon Kristo as a Redeemer. Propeta lang ang ating Panginoon, kagaya ng kanilang mga propeta. Maybe ang ating Panginoon Kristo ay isang propeta lumabas sa kanila, pero hindi ito ang Misayas, hindi ito yung Redeemer, hindi ito yung manunubos. Pero sa kagaya ko na nagpatubos sa Panginoon at nakalaya, 100% ang Panginoon Kristo talaga yung Redeemer, ang manunubos. Kaya dahil dito, kailangan po ipangaral natin yung katotohanan, sapagkat ito ang panahon ng pangangaral ng katotohanan, at ipanalangin pa rin natin ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa na magpasimula na rin sa bansang Israel. At yung biyaya ng ating Panginoon, suminang sa isipan ng bawat tao ang katotohanan kung bakit at saan nagmumula ang kaguluhan. Dahil po yan sa kasalanan. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga po na individual sa atin matanggap po natin yung kapayapaan. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, saan nga ba gayon sa aklat ng Juan, ating pong tingnan. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, chapter 16. Ang sabi rito sa verse 33, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, meron kayong kapigatian, ngunit laksan niyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ibig sabihin, merong kapighatian kung itong ating physical na mundo ang ating titingnan, meron. Pero pagdating na sa spiritual, sa puso at ating isipan,
Sabi ng Panginoon, dinaig ko na ang sanlibutan at dinaig nyo na rin ang sanlibutan. At ito'y binanggit niya sa 1 John chapter 5, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 5 o verse 4 to 5, sapagkat sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa matuwid ay ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi ang nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kaya po natin nadadaig sa sanlibutan kapag bumalik na sa atin yung righteousness and holiness, nawala yung kamandag ng kasalanan, yung kapayapaan na tatanggap natin, at yung kapanatagan na natatanggap na natin, at alam natin tayo ay manlalakbay lamang dito sa ibabaw ng lupa. Meron tayong uuwian. Yan po yung sabi ng matatanda. Pag alam nila dapit hapon ng kanilang buhay, nagugol na nila ang kanilang lakas para sa kanilang anak, para sa ikabubuti ng kanilang mga anak, ginugol na nila yung kanilang lakas at buhay, at kung sila'y matatag na, eto ngayon ang mga matatanda, ang laging bukang bibig nila. Masarap yung meron kang uuwian, meron kang bahay na uuwian, yung hindi ka nangungupahan, kasi hindi mo na rin maaasahan yung iyong mga anak kung puro nasa abroad lang, mga citizen na doon. Kaya iniisip ng mga matatanda, yung bang meron ka man lang mauuwi ang sarili mong tahanan. And then, reverse psychology, kung ito yung spiritual, kapag alam natin meron tayong uuwian, payapa po tayo, panatag tayo. Gaya po ng mga matatanda na namumuhay dito sa ibabaw ng lupa, kung sila'y tumanda at meron naman silang sariling bahay na at lupa, payapa na sila doon, panatag na sila ron, hindi sila magpapalaboy-laboy, hindi magiging miserable yung kanilang buhay, kahit pa yung mga anak nila, mga nasa abroad na. Pero sa spiritual, ganun din tayo. Kapag alam natin meron tayong uuwian, napakaganda. At wala tayong agam-agam about doon sa mga tinatawag na paghukom, sapagkat tayo ay nagpatubos sa Panginoon at tinubos tayo ng Panginoon, at ang dugo ng tipan ay nagsasaad na walang aalalahaning kasalanan sa atin. At buhat naman tayo nagpatubos sa ating Panginoon Kristo. Hindi naman tayo nabuhay sa kasalanan. Andun tayo sa tamang hulog, andun tayo sa tamang sukat, yung righteousness at saka holiness, accurate. At kung yun ay accurate, yung nga nagdadala sa atin ng kapayapaan, kapanatagan. Ang buhay na ginugugol na lamang natin ngayon ay ibahagi ang kagandahang loob ng Diyos. Yung sinabi ni Apostol Pedro doon sa chapter 2 verse 9, kayo'y lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang ipahayag nyo mga karangalan niyaon tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yun ang magiging laman ng puso ng mga taong naipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon. Ipahayag pa rin ang karangalan ng ating Panginoon Diyos, alang-alang sa ating kapwa, na naghahanap pa rin ng kapayapaan, naghahanap ng kapanatagan, naghahanap ng kasiyahan, at kung paano natin itong natanggap, yun din ang ipahayag natin, kasi hindi naman natin kaya ito. Naging maayos lang yung ating sarili sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Nagpasakop tayo sa Kanya. Dinalang natin siya, nirespeto natin siya, dahil doon binuksan niya yung ating puso, yung ating pangunawa, at lalo tayong naliwanagan. At dahil doon ginrab na natin, inangkin na natin yung biyayang ito, nakipagkasundo tayo sa dugo ng tipan, at nangyari naman, naganap naman, at nang mangyarit maganap ito, yung kagalaan katuwan, din na po natin maipaliwanag na sinabi rin ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 8, hindi nyo nakita ang Panginoon pero inibig ninyo, hindi nyo nakita pero sinampalatayan na ninyo, dahil dito nagagala kayo ng di kawasang gala, na di maisaysay ng pananalita at puspos ng kalwalhatian. Yun ang ninanais niya rin David, yun ang ninanais niya rin Solomon, na hindi nila nasumpungan pero nakihain na ng ating Panginoon Kristo. Pwede natin masumpungan. At tayo rin ay kabahagi sa paggawa ng Diyos, na sinasabi ng ating
Panginoon Jesucristo sa aklat ng Matthew chapter 5, mapapalad ang tagapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin ng mga anak ng Diyos. Ang tagapagpayapa, spiritual. Bigyan po natin ng kapayapaan ng buhay ng tao sa pamagitan ng kagandaang loob ng ating Jesucristo. Sa ganon, marami ang magsisipasok sa kapayapaan ng Diyos. At kapag dumami ang may taglay na kapayapaan, maghahari ang kapayapaan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa, isa lang ang sagot, ang ating Jesucristo na binanggit sa aklat ng Isaias, chapter 9, verse 6, siya ang Pangulo ng kapayapaan. Harinawa po, maunawaan natin at matanggap po natin ang pagkaunawa sa magandang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Maging kabahagi tayo sa kanyang paggawa, pagpalaan tayong lubos, at lahat ng tumanggap ng kanyang salita ng katotohanan, sumaatin ang biyaya ng Diyos. Pagpalaan tayong lahat ng ating Panginoon, tayo po'y manalangin.